Light! Mother! Yes. Argent! Ako kaya ay kayahan kung lagi na nalulumbay, kung may alin, bakit pag-ibig ko ay talagang ganyan, pag tumibo iwaksi mo, ika'y masasaktan kapag ikaw ay sadyang nagmamahal. Pag-ibig ba ay talagang ganyan, pag tumibo magdaramdam, iwaksi mo, ika'y masasaktan kapag ikaw ay sadyang nagmamahal. Pag-ibig ba ay talagang ganyan, pag tumibo magdaramdam, iwaksi mo, ika'y masasaktan kapag ikaw ay sadyang nagmamahal. Enhorabuena, Fernando. Magaling ang inyong eksena ni Esperanza. Talaga. Ano, tapos na ba shooting nyo? Ewan ko lang. Tatanong ko kay Director. Boss, excuse me. Talagang magaling ang pareha ni Fernando at ni Esperanza. Oo nga, boss. Malamang niyan
Hit na naman ang pelikulang ito. Lalong mabuti. O bueno, tutuloy muna ako at baka mahulay ko sa bangko, ha? Oo, adjust. Naku, talaga ang ganda-ganda. Ang galing-galing ng ate ko. Salamat. Ay, kailangan pagbutihin ko para lalo kong kumita ng malaki at matapos naman ang iyong pag-aaral. Aba, naku. Pinag-uusay ko naman yata ang pag-aaral ko. Dapat. O, mabuti naman at pinayagan ka ng maging makalabas. Aba, naku, pinakita ko ang sulat mo sa akin. At saka pag sinundo ako ni Aling Siling at ni Carling, eh, syempre naman, wala silang maraming tanungan. Pakilala na sila dun eh. Ay, kayong mag-ina. Ay, nasiyan ba kayo sa panonood? Ako talaga naman, kasi-siya. Esther, Hello? I must say you're the greatest. Alam mo, kanina pa akong nunod at masasabi kong walang maaaring pumantay sa'yo. Ikaw ay isang mabuting tao, Nestor. Kung sa bagay, sino-sino pa magpuprayan, di tayo rin. Hindi ako nagbibiro. Ngayon pa lang para ko na nakikita. Isang big box office hit ang pelikulang ito. No kidding. Oh, mga kabale, strike down shooting. Strike na? Oo. Aba, mabuti naman ang makapagpahinga tayo ng maaga. At may pasyal ko naman si Caridad. Aba, ibablow out ko kayo. Good idea. At syempre naman, kailangan ni Caridad ng escort, ano? Wala naman akong ginagawa, kaya kahit na hindi niyo ako ini-imbita, eh, di. Napaka-dramatic mo naman. Ano pa bang gusto mo? Padalhan pa kita ng imbitasyon. Eh, kung maaaring nga sana. Kaya na. Si Aling Tulig, mauna na ho kayo. Carly, iuwi mo na yung kotse at sasabay na lang kami kay Fernando. Kaya na. Antin niyo kami sandali ni Caridad, ha? Magpapalit lang ako ng damit at paiba ko itong buhok ko. Sige. Halika, Caridad, samahan mo ako. Diyan mo na kayo, ha? Pambihirang babae si Esther. Talaga, oh. Maswerte ka pag napasagot mo siya. Pag napasagot ko, abay, pagbutihan mo. Eh, kung di lamang kita kaibigan, matagal ko na siyang naging nobya. Ikaw? Alam mo naman, ikaw! Wala kang bilis pala sa... Ako, hindi na pala ang order ko, eh. Ito na tayo. Purihan yung gusto. Ayos to. Ito, oh. Ayan, thank you. Gusto mo rin ito? Hindi na. This. Ngayon ko lamang natitigan ng yung kapatid, Esper. Pwede rin pala siyang artista, eh. Naku, Nestor, wag na. Tama na ito sa amin. Ang gusto ko matapos na lamang sa kanyang pag-aaral. Tsaka wala naman akong kakayahan sa pag-aartista, eh. Alam mo ka rin. Kung talagang gusto mo, matututuan mo. Pero palagay ko tama si Esther. Mabuti yung nag-aaral muna. Naku, Nestor, samahan mo naman ako sa jukebox. Magpatugtog tayo. Kumain muna tayo. Mamaya na mas masarap kumain kung may music, eh. Sige na. Sige, halika. Dali lang, ha? Sige, sir. Balik kayo agad, ha? Naku, Nestor, ang gusto ko yung sweet music. Ay, ito, yung tilagday. Bringin naman po ito. Pintin mo nga dyan, G. G5. Yan lang ang konsuelo ko. Kaya't kahit nahirapan ako sa pagtatrabaho, masaya rin ako. Esther, alam mo, hindi mo na kailangan magtrabaho ka. Kung pumayag ka lamang napakasal sa akin, hindi ako nang bahala sa inyo mga kapatid. At tuloy, malulubos ang pagpapilin mo kay kami. Salamat, Fernando. Kung sakaling magpapasya ako mag-asawa, alam kong hindi ako magkakamali. Kung ikaw ang aking pipiliin, Hindi ano pang pumipigil sa'yo. alam mo, maliit pa akong batay, pangarap ko na ang magmadre. Kaya lamang, namatay na maaga ang aming mga magulang. At napilitan ako magtrabaho. At hanggang ngayon ba, hindi ka pa rin nagbabago na pasya? Ang iniisip ko, matapos lamang si Caridad at malagay sa tahimik. At saka na ako papasok sa kumbento. Sa palagay ko,
Napakaganda ng iyong hangarin. Ngunit, kung sa paglilingkod sa Diyos, ang iyong iniisip, hindi kaya magagawa din yan kahit naririto ko sa labas. Yan din sana gusto kong paniwalaan sa puso. Ewan ko ba, para ba may nagsasabi sa akin, ako'y para sa kumbento. Uy, yung pagkain natin nalamig na. Ano lang tayo makinig? Siya nga pala, nalik na. Naku, kung papayagan lamang sana kayo magdala ng radyo sa dormitorio, ang sarap. Mabuti na nga nang wala, nang makaarap ka ng mahusay. Pamilya. Ano, Fernando? Sigurado bang ayaw mo nang tumuloy? Huwag na, thank you. At babalik pa ako sa studio. Wala ka rin, ha? Basta bakasyon mo, papasyal kita. Salamat, Fernando. Okay, bye-bye. Bye-bye. Okay. Ate, susunod na lang ako. Pasasama ko kay Carling. Listahin ko lang yung mga halaman ko, ha? O, sige, Caridad. Huwag ka na magtatagal, ha? Hindi ka, samahan mo naman ako. Naku, maraming salamat, Carling, sa ginawang pag-alaga ng aking mga halaman. Hindi ba pangako ko sa'yo na aalagaan ko itong mga halaman na ito? Oo nga. At mukha yatang lalong maganda at mas malago ngayon kaysa dati. Ang husay-husay mo nga palang mag-alaga ng halaman. Kasi ayoko mapahiya sa iyo eh. Kaya ang ginawa ko, bumili ko ng mga libro at nag-aral ng tamang pag-aalaga sa halaman. Aba, kung gaya na dapat kong bayaran mga nagastos mo. Ba, huwag na. Mura lang naman eh. Saka isa pa, ako naman ang natuto eh. Naku, kayo nitong gitarang ito. Sa akin, Talaga? Marunong ka bang tumugto? konti. Naku, magpadinig ka naman, oh. Yun lang pala eh. Caridad? Halika na. Ate, nandiyan na ako. O sige ha, bago ko bumalik sa kolehiyo, patitingin sa akin na nalalaman mo, ha? Okay, bye-bye. Hindi naman. Babalik na naman ako sa kolehiyo bukas. Hindi yung pangako na isasama sa sine. Konting siyagada lamang. Ate naman, sumulat ka naman sa mother sa kolehiyo, oh. Sabihin mo, hindi ako makapapasok. Kunwari, nagkasakit ako. O kaya gumawa ka ng katanong dahilan. Sige na naman, ate, oh. Sige na, please. Ano, pati ba naman ako gusto mo magsinungaling? Isang araw lang naman, ate, eh. Kung makalawa naman, papasok na ako. Eh, ngayon pa namang malapit ka lang makatapos. Madali naman ako makakatch up, eh. Bright yata itong kapatid mo. Honor student, magmula ng first shift. Kaya nga, hindi mo dapat sayangin. Dapat pagbutihin mo para makakuha ka ng medalya. Naku, hindi bag na yung medalya ko, ate. Basta gumawa ka lang ng sulat at bukas, manonood ako uli ng shooting mo. At pagkatapos, pakukumbida tayo kay Fernando sa sine, ha? Aba, nasisiguro mo naman ako kumbidahin tayo ni Fernando sa sine. Naku, at bakit hindi? Halata ko yatang mahal na mahal niyang ate ko. Tigil mo na yung kalokohan mong yan, ha? Ewan ko ba, ate? Pero gusto ko si Fernando para sa'yo. Mabait siya, maginoo, at saka mukhang para bang aalagaan tayo. Para malaman ng aking mahal na kapatid, wala akong balak mag-asawa. Ang gusto ko ay may handa ka sa iyong kinabukasan. Pero mag-aasawa ka rin. At kung akong tatanungin mo, si Fernando na ang pinakamabuti para sa'yo. At paano mo na siya? Kasi, para bang naalala ko ng buhay pa ang papa. Lagi siya nakahandang tumulong sa ating mga problema. At saka ate, yung makikita ko si Fernando, para bang nakikita ko rin ng papa. Tsaka, matagal na rin walang lalaki dito sa bahay. Wala rin yung pinagtatanggol sa atin. O sige, matulog ka na. At bukas maaga kitang hatid sa kolehiyo. O sige ha, panda ko lamang kay Aling Siling aking susuot bukas. Ang ibig mo sabihin, ate, hindi ka susulat sa madre? Hindi.
Nagmamahal sa akin, buong mundo. Mahal na mahal nga sa kasi hindi ko napayagan yung mga kapritsyo mo eh. Hindi mo ba lang, ako ang yung papa, mama, at ate pa. At ikaw lang pinakamagandang papa sa buong mundo. Ikaw pinakamaysikip din. At ikaw naman ang pinakamagandang anak sa buong mundo. Kaya na naman, naku, napakatigal sa ulo. Ay, tayo na tanghali na. At magbibisa ko, ano mo lang mo. Ay, sige, sige. Basta, Carly, gusto ko pagbabalik ulit, mas maganda ang hardin, ha? Tsaka siya nga pala, nadinig kita kagabing tumutugtog eh. Ang husay mo na pala. Hindi naman. Bago pa lang ako nag-aaral eh. Hindi lamang mo ba yan? Matulungin at napakatalino pa. Ang lahat mo na yan, Madre, ay dahil sa mabuti niyong pagtuturo. Siya nga pala. Wala bang nasabi sa eskwela? Kasali siya sa palabas dito sa eskwela. Ho? Si Caridad? Sige, dyan ka na. Aba, magtatanghal kami dito ng isang palabas. At si Caridad ang isa sa pangunahing tawang gagawin. Aba, hindi ko ukanain. Dalawa na pala kami agad. Caridad, bakit hindi mo sinabi sa akin ito? Kasi ate, ayoko manood ka eh. At talaga kang artista ngayon, kung panonorin mo ko baka nervousin lang ako. Madre, padala niyo ako ng ticket at manonood ako. Pero ate naman... Basta manonood ako? Bakit kaya wala pa sa Esperanza ay magsisimula na? Baka natagalan mo lang sa shooting na eh. Darating na yung... I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't spring? I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a boy I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring.
it might as well be spring. Sige, mauna na kami, ha? O sige, o Aling Siling, maaga kang matulong Carling at maaga kang shoot bukas. Maraming salamat, ha. Halika muna, Fernando. Mahusay din pala artista si Karing and Hoy, Oo, hindi na sila makakahulihan eh, Esther. Kaya lang yung kaparehan niya mahina eh. Kung ako yun, mas mapagaganda ko yun eh. Alam niyo naman tayo minsan nila eh. Aba, talaga ka naman pwedeng artista. Maganda yata lalaki ang anak ko. Yan ang gusto ko sa atin, inay eh. Hangang-hanga tayo sa ating sarili eh. Sandali ng Fernando, pumunta na mainom. Huwag na tayo. Oo, na. Tayo. Talagang mahusay na artista si Karing. Ay, naku. Nakikita ko lamang na marami nang nalalaman si Caridad. Ay, parang nawawala lahat ang aking pagod. Baka naman eh, pupunta naman si Karing ng pagkukulang mo ng panahon. Tuloy eh. Baka ang ibig mong sabihin eh, natatakot kang mawalan ako ng panahon para sa aking sarili o natatakot kang mawalan ako ng panahon para sa iyo? Maaaring pa rin na. Alam mo, Esther, minsan na yun. Hindi ko na magselos kay Karing. Yan ang malaking kamalian mo. Ang totoo, si Karing pa nga may gusto sa'yo para sa akin. Totoo ba yan? Oo. Minsan nag-iisip din ako eh. Hindi ko masaya kung gusto kong pumasok sa kumbento at iwan si Karing. Ngunit para bang gusto ko siyang laging sinusubaybayan. Yan ang ang lagi kong ipinaliliwanag sa'yo. At hindi lamang yun. Nag-iisip din ako. Pagkatapos ko kaya magustuhan ang buhay ng pag-aartista. Bagay kaya sa akin ang katahimikan ng kumbento. Isa pa ngayon, Esther. At saka matagal na tayo magkakita na. At alam mo na nga kung mga ugalit, kayo hindi naman ako sa'yo. Kaya oras mo pumayag ka. Itatakda kong araw ng ating kasal. Huwag muna, Fernando. Itong nangyayari sa akin ay isang malaking problema na wala pang katiyakan. Bigyan mo muna ako ng kaunting panahon para mapag-aralan kong mabuti. Hindi man dahil sa ako nagmamadali. Lalo nga'y nasasabi ko. Ngunit sa iyong lahat ng panahon, Esther, pag-aralan mo mabuti. At oras na ipinasya mong tanggapin ang aking pag-ibig, ipaalam mo lang sa akin.
My dearest Caridad, ang ibabalita ko sa iyo ay pag-uusapan din natin ang harapan. Ngunit hindi ko maisip kung paano ko bubuksan sa iyo, kaya itinasya kong sumulat para alam na sa ating pagkikita. Tinanggap ko na ang pag-ibig ni Fernando. At binabalak namin pakasal pagkatapos ng inyong graduation. Esperanza! Naku! Good morning, Mother. Magandang umaga po. May kailangan. Ipagpaumanin po ninyo ang pagambala ko sa inyo. Kasi ay gusto ko lang itanong sa inyo ang eksaktong petsa ng aming graduation. Sorpresa di siya. Bakit? Ako kasi kakasal ng kapatid ko at si Fernando. Yun ang mga artistang kasama niya dito nung may palabas tayo. Katatanggap ko pala ng sulat Bakit ikaw ang parang masaya-masaya? Paano naman Mother? Napakabait ni Fernando. Siya ang gustong-gusto ko para sa ate ko Ay, naku. Mahihila ko lamang ang mga araw. Gusto ko graduation na namin ngayon. Kailan lang Isang paslit na batang karga-karga ko si Caridad. Ngayon na isa ng dalaga. Bakit na? Inay, marahil ko nabubuhay ang tatay nag-aaral din ako, no? Congratulations, Karin. Salamat, Bayaw. Talagang hindi ka napaya sa kapatid mo, no? Talaga naman yata ang pinag-usay kong pag-aaral ko. Ate, ang akala ko noon, ang aking graduation magiging pinakamasayang araw sa aking buhay. Pero ang pakiramdam ko ba ngayon, mas magiging masaya pa ako sa araw ng inyong kasal. Kaya tumigil ka, maraming tao dito. Naku, ate, ang ganda-ganda talaga ng damit pang kasal mo. Bagay na bagay sa'yo lalo na nang may sukat mo kanina. Siyempre naman, sa dami na nagamit kong mga gandang damit sa pelikula, kailangan maging pinakamagandang aking try de boda. Ano naman ang pakiramdam mo? Pakiramdam na paano? Kasi maraming beses ka na ikinakasal kunwari sa pelikula. Sanay ka na. Iba naman ang totoong kasal. Ano, tama na ba itong ayos ko? Naku, ang ganda-ganda mo, ate. Kaya naman lokong-loko si Fernando O ano, sigurado ka na bang ayaw sumama sa amin sa party? Dito na lang ako. Gusto ko naman magpahinga Kung sa bagay, kung ako lang ang masusunod, ayaw ko na maglalabas. Mga kasama namin sa studio yung bibigyan ng party nito Hindi naman kami makasanggi. Naku, ate, siguro si Fernando na yan. Naku, bagay kayo Ang ganda na ng ate ko, Okay ko muna tatawagin ko. Hello. Ano naman gusto sabihin? Wala. Good evening. Naku, alam mo sinulungan ko magbisa ng ate Para siyempre naman, di maging ang aking kuya. Aba, bakit parang kayo nagulat? Dapat naman sinayin ko ng sarili ko ng pagtawag sa ng kuya, di ba? Gusto bagay. Ano, nakahanda na bang gagamitin ng bridesmaid? Naku, lahat. Pati nga kanyang damit pang kasal, sinukatan niya Alam ko na kung anong ibig sabihin. Ang matandang pamahiin. Kapag isinukat ang damit, ay hindi na matutuloy ang kasal. Kung sa bagay, hindi rin ako naniniwala. Pero wait nga, mabuti na rin nag-iiwan. Huwag kang mag-alala. Wala namang kapitigil sa ating kasal. Alam ko. At mabuti na rin naisukat mo. At baka kung may diferensya tayo, maging sagabal pa sa araw ng ating kasal. Tayo na. Ang kami, matulog ng maaga, ha? Bye-bye, ate. Bye-bye. O ate, bye-bye. Aling
sige, sige na muna ang bahala dito. Bye-bye. Bye-bye. Have a nice time. Ano sige? Totoo kaya yung pamahiin na pag ginamit ng damit pang kasali, hindi na natutuloy ang kasal? Oh, mano mo yung paniwalaan yung matatandang pamahiin na yan. Luma na yan. Tayo makabago na ngayon. Pwede ba kalimutan mo lahat ang narinig mo at matulog ka na ng maaga? Hindi naman siguro. Teka muna. Kailan na pupulang tayo dito? Huwag ka na magkailan pa. Sino? Si Nestor. Eh, nariyan lang. Nagpapatiyado din siya. Kung kayo mga kaibigan, minum tayo para sa kaligayahan ni Fernando. Ay, ka. Salud! Talagang maswerte ito si Fernando. Isipin mo, ganda-ganda ni Esper. Hindi lamang yun. Nakakatsak pa sa ugali. Ano ko? Kaya ako nga siya pakakasalan. Esperanza! Esperanza, congratulations! Oy, saan ka ang honeymoon? Hindi kahit lang, matutulad ka sa amin, ha? Paano naman tutulad yan? Naku, malibasa ito si Josephine, hindi pa nag-aasawa. Sandali na, hanapin ko lang. Aba, wala naman siya masyadong hinipunan. Pag-ibig mo naman siya mag-isa. Sandali lang, ha? Okay, kayo naman, girls. Kailan naman kayo mag-aasawa? Kung kayo, uminom pa tayong konti, ha? Hindi lang. Anong malay mo? Baka pag may asawa ka na eh, hindi mo na kami makasama sa inuman. Tsaka, Bakit hindi? Hindi ako maaaring mawala ng panahon para sa iyo. Basta tandaan ninyo ito. Basta kaibigan ko ay kaibigan ko, ha? Fernando, Ito. kung titigil, magmamaneho ka pa. Eh, wala tayong dalang driver eh. Oh, don't worry. huwag kayong mag-alala. Kami lahat ay marunong magmaneho. Bakit natin sila pagmamaneho? Para ano? Kaya nga naman eh, turbo lang tayo sa kanila eh. Tsaka, hindi na kailangan. Kaya kong magmaneho. Hindi man ako lasing. Alam mo, masaya lamang ako sapagkat ang lahat kong kasamahan dito sa studio ay nakikihati sa aming kaligayahan. Ngunit kung tungkol sa pagmamaneho ay chicken pizza. Gentlemen, join us in that toast to the tour. Here comes the bride, all dressed in white, and here comes the groom. Don't worry, honey. Ikaw ay pasahero ng isang mahusay na driver. That's the truth, what they say about big things. That's that. Tandaan naman, sabi. Lasing siguro yun, ano? And the sweet magnolia blossom at everybody's door. And all the people eat the possums. Fernando! Papapagatay ka! Fernando!
Kawan mo po sa kanya. Kung kailangan mo po lamang ipakita sa akin, ako'y para sa paglilipod mo. Huwag po sa ganitong paraan. Huwag po sa pamamagitan ng kamatayan ni Fernando. Doktor. Bayaan yung sinukapag sa'yo. Hindi. Paano maingay, Doktor? Delikado ka. Siya naman ay sa pangalit. Pero Pero ano, Doktor? mabuti tayo bukas na kayo. At siya naman ay sa pangalit. Hindi naman maano yung magpalit. Umalaman ang bukas ng amin, Doktor. Kaya na sinabi ko sa iyo na siya ay ligtas na sa pangalit. Pero merong posibilidad na ang iyong kapatid ay hindi na maaaring makalakad. Doktor, maaari ba namin siyang makita kahit na sandali man lamang? Tayo na kayo. Karing, hindi ka dapat magpakita ng panghihina ng loob. Doktor, yun ang kasama ng lalaki sa kotse. Patay na siya nang matakbo sa tabi ng daan. Oh! Ate, kung ayaw naman kumain, naman lamang ito. Ate, paano ka lalakad niyan kung hindi ka kakain? Paano ka maring... Karing, bakit ka umiiyak? Maaari kong gawin. Natulungan ka ng ako. Karing, palagay ko nagkakamali ko sa iyong ginagawa. Ang nangyari masakit para sa atin lahat. Lalo-lalo na sa iyong kapatid. Ang buong katauhan niya ay napapalat ng pagkakalamari. Nay, ano ang gagawin mo kasi? Ano ang gagawin? Hindi mo siya matutulungan kung daragdagan mo pa ang pangunguna ng kanya doon. Ang dapat mong gawin ay magpakapatid ka. Pakita sa iyong kapatid na may papandahilan upang mabuhay.
Kung maaari lamang ninyong pagbili ang bahay na yan at lumipat sa isang lugar na walang anumang malungkot na alaala ng nakaraan. Ngunit, hindi marinis mo, Kaling. Ang bahay na ito'y pinatay ng ate. Ito ang bantay ng kanyang paghihirap. Pagtitiis at pagpapakasakit hanggang sa siya'y magtagumpay. Alam ko. Pero may iba pang paraan upang maalis ang anumang alaalang naiwan sa bahay na yan. Ano? Bakit hindi mo baguhin ang mga ayos? Bumili ka ng mga bagong kasangkapan at bigyan mo ng bagong mukha ang buong paligid. Na para bang hindi yan ang dating yung tahanan. Palagay ko yung may katwirang kakali. Gagawin ko ang sinabi mo. Tulungan mo ko. Gagawin natin ang lahat. Makalimot lamang si Ate Esther. Darling! Nakamadali ka, tulungan mo naman ako dito. Hindi ka kasi magpalinda eh. Nandun lang sa akin na tala. Bago ko lang siya. O ano, hindi ba paritit yan? Palagay ko itong maganda dito eh. O sige, kabit mo na. Uy, ano ba ang ginagawa niyo ngayon, ha? Ama na, Nestor. Halika, halika. Kung abalang-abala kayo, ah. Bakit meron ba narating na okasyon? Wala naman. Bakit? Masama ba naman maglinis? Sabagay. Teka, mukhang magpapalit kayo ng kurtina. Mabuti pa eh, paubaya mo sa aming karningan. At ikuha mo lamang kang pampalamig, ha? Naku, bakit nga ba hindi kayo? Na pangako na ang ngalay. Ayan, hawakan mo na. Ikaw lang bahala dyan, ha? Huwag kang magkalala kami makalat. Kaya namin ito. Caridad, ano ba yung ginagawa ninyo? Nag-aayos kami, ate. Bakit pa ninyo babaguhin ang ayos ng bahay? Hindi malaman kayo nagsabi sa akin. Kasi ate, naisip kong palaban ng kurtina. Palagay ko naman ay hindi na kailangan. Ang gusto kong malaman ay kung anong ibig mo mangyari. Ewan ko ba? Basta bigla ko na lamang naisip na napaka mas maganda kung tinaramdam ko, Caridad. Nais kong huwag baguhin ang mang-ayos dito. Bilang matanda mong kapatid, ay kailangan malaman kung lahat ang nangyayari sa bahay nito. Aring! Esper, wala naman sigurong masamang hangarin ng iyong kapatid. Marahil iniisip lang. Iniisip nilang, mali akong makalimot kung babaguhin nila ang aking paligid. Pwes nagkakamali sila. Hindi nila maaaring baguhin ang mga bagay na nakikita sa mata. Sapagkat wala dyan ang sakit ng damdamin. Dito nang gagaling ang sakit, Nestor. Dito. At hindi sa mga kurtinang muebles. Ang kayusan ng buong kabahayan. Pero ba't kailangan pasaktan ng damdamin ng iyong kapatid? Sapagkat una niya akong sinaktan. Ikaw, Nestor. Masasalamatan kita ng labi kung itigil mo ng pagdalaw dito. Masasalamatan sana kita. Ngunit, lagi mong pinapaalala sa akin si Fernando. Nestor! Sandali lang. Nabigla ako. Hindi ko ibig sabihin ang aking mga sinabi. Naunawaan kita, Esper. Ayaw ko kung anong nangyayari sa akin. Labis ka nasaktan sa nangyari. Ngunit ang isang kabiguan ay hindi katapusan ng lahat. Ang buhay ay pakikipagbaka. Ipaglaban mo ang iyong buhay. Ewan ko. Sa kalagayan kong ito, isang lugar lamang maaaring makapagbibigay sa akin ng tahimikan. Nestor, maaari mo ba akong samahan sa kumbentong dating pinapasukan ni Karin? Oo, bakit hindi? Yan pong lahat ang aking balak. Kung papayaran ko niyo ako. Esther, isipin mo munang mabuti ang gagawin. Ang bagay na yan ay hindi maaaring gawin ng madalian. Ngunit, bata pa ako'y pangarap ko na magmadre. Bukal po sa kalooban kong bagay na ito. Ang ibig ko lamang matiyak kung maaari pa akong pumasok sa kalagayan kong ito. Bakit ang hindi?
May mga bagay na magagampanan ka sa iyong kalagayan. Ang aking kinatatakutan ay bakang malabis mo lamang kalungkutan na nagtutulak sa iyo. Hindi po, Madre. Natitiyak ko ng aking sarili. Ang kumbento, anak, ay hindi pagamutan ng mga pusong nasugatan. Ang pagmamadre ay hindi kinakasangkapan sa paglimot. Pag-aralan mo pang mabuti. Manalangin ka. At kung talagang ikaw ay para sa kumbento, bibigyan ka ng Diyos ng isang babala. Isang palatandaan. Gagawin ko pong lahat ang iyong sinasabi. At maraming pong salamat. Papalam mo kami. Sa bayan na yun. Buti pa kaya, presenta na ako sa pagbuhat mo. Para hindi na ako magbabapin. Salamat, Mr. Pero, talaga bang ang ibig sabihin talaga kaya nga sa kumbento kailangan mong katahimikan? Hindi lamang ganun, Ernesto. Para bang ang nangyari ni loob ng Diyos na kunin sa Fernando. Sapagkat ako'y nakalaan maglingkod sa kanya. Kung sa bagay, hindi ko gustong pangunahan ang iyong pasya. Ngunit ibig kong malaman mo sa lahat ng oras ay nakahanda akong pagliguran ka. Pipilitin kong may handog sa iyo kaligayahan na ipagkait ng pagkamatay ni Fernando. Matagal lang kitang hinihintay. Lamang hindi ko may pagtagal sa iyo sapagkat si Fernando ay matalik kong kaibigan. Hindi ko inaangad palta si Fernando sa iyong puso sapagkat alam kong mahirap mangyari. Na hindi ko ihintay matutunan mo kung mahal. Kaya mo lamang akong ibigin ka at paglingkuran ay isang kaligayahan na para sa akin. Salamat, Ernesto. Ang sinumang babaeng pag-uukulan mo ng ganyang pag-ibig ay mabalat. Ngunit hindi maaari. Bakit hindi maaari? Una, ayaw ko maging pasanin kahit kanino man. Kailanman ay hindi ka maaaring maging pasanin. Ikaw ang magiging inspirasyon ng aking mga gawain, ng aking buhay. Pangalawa, naniniwala pa rin akong bibigyan ako ng Diyos ng babala na ako'y sadyang para sa kumbento. Hindi pa ito ang katapusan ng daigdig, Nestor. Makakatagpo ka rin ng isang babaeng higit na karapat-dapat kaysa sa akin. At natitiyak kong magiging maligaya ka. Sapagkat ang isang lalaking may pag-ibig ng katulad ng sayo ay hindi maaaring mabigo. Hindi, Esmer. Hindi ako maaaring humarap na ibang kaligayahan. Katulad mo ay maghahantay ako. Hanggat sa makita mong babala na ako ang iyong kaligayahan. Alam mo, Esperanza, mayroon kami napagtatang doon ng aking meeting.
at pumunta na kami sa Pilihan. Ano po yun? Kaya, napakaganda. Kung papayag ka sana, ay... Gagawin ko siya isang details na. Mabipirma ko siya sa mga kontrata at hindi na niya kinakailangan ng stay. Gagawin ko siya ang overnight staff. Mabuti pa kaya sa tanongin natin siya. Eh, hindi ko alam kung gusto niya para sa kanyang sarili. Kumbinsin mo siya, Esperanza. Pilitin mo siya at hindi ka magsisisi. Gagawin ko sa kanya ang build-up na ginawa ko sa'yo. At ilulok mo siya sa tonong niyo mo. Caridad, kung makilala mo si Mr. Ramirez Sandoval, sila namin mga dating producer ng araw. Caridad, ako na rin ang producer mo ngayon. Gagawin kita ang isang artista. Pinakatanyag na artista. Pumayag ka lang ay hindi tututol ang iyong kapatid. Ate, ikaw lang ang mahal magpasisakali niya. Kung maligaya ka, maligaya din ako. Pastor? Ba, kung tatanungin mo, sasabihin kong subukan mo. Kung gayon ay susubukan ko. Sandali lang mga kaibigan. Nais ko samantalahin ang pagkakataong ito upang ipabatid sa inyo ang isang mahalagang balita. Kasabing ito ay isang dakilang pangyayari ang matikitik sa kasaysayan ng pelikulang ito ang naganap. Ibig kong kayo lahat ang mga narito ang maging saksi upang makilala niyo ang magiging pinakamalaking bituin. Ibig kong ipakilala sa inyo ang bagong tuklas at ang magiging bituin ng kinabukasan, si Binibining Caridad Villar. Caridad Villar, reyna ng pelikulang Tagal. Ikaw na ngayon ang pinakamaluningning na bituin. Ang lahat ng magustuhan mo ay maaari mo nang makamit. Sa'yo na ang buong daigdig. Humiling ka ng kahit na ano. Sabihin mo kung magkano. Walang hindi masusunod. Ng aking kapatid ay tagumpay ko na rin. Pero natatakot ako. Hindi ko gusto ang kanyang pagbabago. Marahil hindi pa siya nakahanda sa ganitong tagumpay. Baka dumating ang araw nang tagumpay na ito'y maging dahilan ng kanyang pagluha. Alam nyo, magbibigay ng party ang Lisares Publication at kaming napili ng estudyo na dumalo. Caridad, gusto mo ba isama si Aling Siling? Huwag na ate, kasama ko naman si Willie at hindi na kami magtatagal. Willie, ikaw na sana ang bahala kay Karin. Huwag mo sana siyang pababayaan. Don't you worry about it. I'll take good care of her. Why, did you like it? Abay, so, ang pais-pais Bukan yan. Baka malaking ako ito.
nagustuhan mo. But wait, meron pa. At lalo mo magugustuhan ito. Waiter, another one, please. Hi, ate. Sino pa pala? Ikinahiya kung tayong dalawa naging magkapatid. At bakit? Nagtatanong ka pa? Akala mo ba'y bulag ako? Isa akong lumpo, Caridad. Hindi ako bulag. At anong masama sa halik? Ang hirap sa'yo para ka matanda sa una. Bagong panahon na tayo ngayon. And there's nothing wrong with a good night kiss. Ah, ganon. Well, ako nagsasabing mali ang ginagawa mo. Nalalaman mo bang kahit nasa pelikula at kahit na malapit kami kasal ni Fernando, hindi ko siya pinapayagan ako'y kanyang mahagkan? Kung gayon, ay ba tayo ng paniniwala? At kung mali man ang ginawa ko, bakit hindi mo ako kausapin ng mahusay? Bakit kailang pagbuhatan mo ako ng kamay? Ibig kong magising ka. Sapagkat nakakalimot ka sa iyong sarili. Ang hirap sa'yo. Hindi pa rin maalis sa iyong isip na akong batang pasit na naiwan sa iyong pag-aalaga. Ngunit baliktad na mga pangyayari ngayon. At kung hindi ka man, ay dapat mong makitang ako na ang nag-aalaga sa iyo. At dapat mong malaman na ako pa rin ang matanda mong kapatid. Ngunit hindi lang ang hulog ang mari mo na akong saktan. Pinapasan lamang kita. Sa akin ka lamang umaasa. At sa ating katayuan ngayon, magagawa kung gusto ko. Kaya kong gawin ang bawat maibigan ko ay magling ka. May nangyari ba? Wala naman nangyayari dito. Ibig ko lamang hintayin mo ako sa Miramar Beach. Ngayon din. Oo. Ngayon din ay pupunta ko doon. Mahalagang bagay ito. Caridad, utang na loob. Wag! Hindi ako nagbibiro, Willie. Ngayon din ay magkikita tayo sa Miramar Beach. Mahalagang bagay na lakarin ko. Kanina pa ako naghihintay sa iyo. Masaya ako na makita kung dumarating ka na. Lola, matulog ka na. Babalik ka ba tayo? Huwag ka na umalis. Alam kong wala ka ng pagtingin sa akin. Ngunit alang-alang sa iyo, anak ko, Willie. Ikaw siya itong lalakarin ko, Carlota. At para din sa inyo itong mag-ina. Diyan ka na. Binabawalan kita, Caridad. Sige. Subukan mo ngayon kung mapipigilan mo ako sa pakikipagkita ko kay Willie. Caridad! Hindi mo naman yung ginagawa!
sa'yo. Ay, nakakalakad ka na. Aling siling walang tayong panahon. Kailangan may ligtas natin si Caridad. Carling, alam mo ba kung saan yung Mira Marvin? Oo. Labas mong kotse ngayon din. Halina. Dalhin mo na. Tumawag ka. Alam mo namang basta ikaw nangangailangan sa akin ay nakahanda ko sa lahat ng oras. May problema ako, Bill. Ayoko naman pumarito nang wala akong kasama. Kung ano naman ang problema mo eh, sabihin mo sa akin. Lulusin ko para sa'yo. Huwag mo nga akong guluhin at lalo lamang nalilito ang isip ko eh. Magliwanag nga tayo. Ako ba'y niloloko mo? Anong palagay mo sa akin? Iyayain mo sa ganitong oras ng gabi at makipagkita sa akin at pagkatapos nilokohin mo ako? Aba, hindi yata tayo nakakaintindihan, Willie. Anong hindi? Bitiwan mo! Ano ba nangyari sa'yo? Bitiwan mo ako, Willie! Mailap ka. May magpapahit ka sa akin. Willie! Maawa ka sa akin, Willie! Willie! Ate! Willie! Wala kang kasalanan. Pinaniwala ka niyang wala siyang asawa. Hindi lamang ikaw ang kanyang unang linongko. Marami pang nauna sa'yo. Bakit di natin siya dalhin sa ospital? Baka maaari pang... Hindi ko sana siya pakikialaman. Subalit, ang pabayaan niya pati ng aming anak. Ay naniwala akong panahon na upang wakasan ang lahat niyang kasamaan. Umalis na kayo bago kayo masangkot sa gulong ito. Ngunit, baka mailigtas pa natin siya. Ang maaari niya lamang kaligtasan ay ang patawarin siya ng Panginoon Diyos. Tayo na, Inay. Tayo na ho kayo. Sa akin ang sakayang ate. Ang huli kong paglasa ay babalaan ng Diyos. Napunta ng parang hindi. Higit kailanman. Ay ngayon lamang ako lang nakasiyak sa aking sarili. Kung talagang nasa paglilingkod sa Diyos ang iyong katahimikan, ay hindi mo dapat paglabanan pa ang iyong sarili. Sapagkat marami ka ng pagsubok na dinahanan. Ako man ay naniniwalang yan ang buhay para sa iyo. Salamat, Nestor. Salamat sa iyong pag-unawa. Ako man ay mananalangin sa Diyos. Sana hindi ka nagkakamali. Sapagkat kung ano man ang mangyari sa iyo, kung ano masasaktan. Hindi ako maaaring magkamali. Sapagkat hindi ako nagpasya para sa aking sarili. Ang Panginoon na nagpasya para sa akin. Nestor, ibig kong makitang nasisiyang ka sa lahat ng nangyari sa akin. Hahanap-hanapin kita, Esper. Panghihinayaan kong hindi ako nagkaroon ng pagkakataong paligayahin ka. At
At alam kung darating ang sandaling, mararamdaman ko ang hapdi ng kabiguan. Ngunit iisipin ko na lamang ang kaligayahan sa natupad mong pangarap. Ang natitiyak ko naman ay darating ang araw na makakatagpo ka rin ng isang babaeng makapagpapaligaya sa'yo. At ang sinumang babae yun ay mapalad. Sapagkat alam kong ikaw ay magiging isang mabuting kabiyak ng puso. Salamat, Esper. Maraming salamat. Huwag ka, Rida. Ayaw kong paunin ang alaalang lumuluhang aking puso. Ang ibig kong iwanan ay si Caridad Villar na may gusto ng gulang, may tatag ang kanyang pag-iisip at natutunan sa kanyang mga pagkakamali at maaari nang tumayo sa kanyang dalawang paa. Hindi ko mahiwalay natin yun. Ang aking mga pagkakamali. Siya nagtulak sa ganitong kasya. Alam mo naman, Caridad, na matagal ko ng pangarap ito. Marami lang mga pangyayaring ito ay niloob ng Diyos. Mayroon siya mga kagustuhan na hindi natin maaaring maunawaan. Lagi ko ipagdadasalan yung katahimikan. At lagi ko naman ipagdadasalan yung kaligayahan. Hello, Karing. Kaya sarap ng katahimikan sa bakuran nito. Naalala ko pa ng mga bata tayo. At ito lamang ang nalalaman kong daigdig. Ang buhay ay hindi maaaring tumigil. Lumilipas ang panahon at tayo tumatanda. At unti-unti naman nating natututuhan kung ano talaga ang gusto natin sa buhay. Katulad ng ate, pagkatapos ng maraming taon, ay bumalik din siya sa kanyang kagustuhan, pumasok sa kumbento. Kahit na maiwan ka niya ngayon, ay matatag na ang iyong pamumuhay. Masisiya ka sa ikawain. Ewan ko. Parang gusto ko lang talikuran ng buhay ng pag-artista. Kung hindi ko sana pinasok ang buhay nito, ay hindi na sana nangyaring kamunti ko ng... Ang nangyari sa inyo ni Willie ay isang karanasan na magtuturo sa iyo pagdating ng araw. Hindi sa mga darating na araw, Carl. Ngayon pa'y nalalaman ko ng aking gagawin. Hindi na kailangan ng aking ate ang aking tulong. Ako naman ay hindi naghahangad ng buhay na marasa. Ang gusto ko isang karaniwang pamumuhay. Naalala mo pa ba, Carling? Napakasaya natin noon. Sa ating paglalaro. Sa ating walang kahulugang pag-uusap. Kung may babalik lamang sana natin ang nakaraan. Kailanman na hindi ko nakala na may halaga pa sa iyo ang alaalang yun. Ewan ko. Marahil ay natural na sa kahit sino ang magangad ng mataas. Ngunit oras na naroon ka na, nadarama mo walang halaga ang mga katanyagang panglakas. Mabuti pa sa ibaba. Carling? Carling? Tulungan mo akong bumalik sa marunong kawalang malay.
Lulu.